Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop. Shoutout po pala kay Sir Jan ng Davao del Sur. Sir, welcome. Sir Jan, welcome to 5th Generation Hobby Shop. Video testing po tayo sir ng inyong unit, the Glock 35. This is the Glock 35 4 series na two-tone. Silver yung slide, tapos black yung frame. Ito po yung kanyang box. Ayan. Barrel niya ay silver, yung slide niya po ay silver, tapos yung frame niya po ay black. Glock 35 4 series by WE. WE brand, made in Taiwan. Buksan na natin. It comes with the owner's manual po. Scan nyo lang po yung code para sa instruction manual tsaka sa parts explosion. And then the magazine is 24 rounder. Yung sa 4 series compare sa G series, mas malapad yung mag base ng 4 series. Yung sa G series, maliit lang yung mag base niya. Pero interchangeable po yung magazine nun. Yung magazine ng G series at magazine ng 4 series, pwede pong magkapalit-palit. And ito po yung unit. Yan. So, yung magazine po ng Glock 17 po pwede rin po dito. Glock 17, Glock 18, Glock 34, Glock 35. Yan. So, silver slide. Silver yung kanyang slide. Black yung kanyang frame. Then, ayan po yung design. Naka-Punisher skull na. Yung backplate niya po ay may design ng Punisher skull. Tapos, naka-fiber optic sight na po siya. Pati yung harap, green sa harap, orange naman sa likod. Ayan. Tapos may serration na po siya dito sa ibabaw, pati dito sa gilid ng slide, may serration na po siya. Tapos may cut na po siya sa slide, pati dito sa ibabaw. Ayan. Tapos yung kanyang trigger safety, red na po. Ayan. Tapos ganyan na po yung design ng kanyang grip. Tapos naka-magwell na rin po siya. So this one is the custom design. Kumbaga ito yung kung sasabihin nating 4 series or F series, yun po yung custom design ng Glock. Kasi yung mga G series, yun po yung standard design. Ayan. Tapos meron siyang full auto. So ito po semi and full automatic mode, fire mode. So kung gusto niyo pong i-full auto, baba mo lang yung switch. Ayan, yan yung may dalawang dot. Yan po yung full automatic. So, one press lang ng trigger, ilalabas niya po lahat ng laman ng magazine. Lahat ng laman ng magazine ilalabas niya. Full auto. Mamaya test po natin. Tapos, pag semi-auto naman, yan po yun. So, every kalabit, isa lang lalabas. Kalabit, isa. So, sa full auto, isang kalabit lang lalabas na po lahat ng bala. Yan po yung full automatic. Yan po, Glock 35 4 series. Lagyan natin ng gas. Bali sa paglalagay po ng gas sir, inverted position po, no? Inverted position. So kailangan po yung nozzle, kailangan nakasentro po siya doon sa valve. Diyan sa valve. Then pe-press nyo lang po. Kailangan po nakatutok po siya kasi pag hindi po siya nakatutok, lalabas lang po yung gas. 1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Ginawa ko pong 5 seconds kasi po may full automatic po siya. Medyo marami po kasing i-consume na gas yung full automatic. Ngayon po, i-chronograph test natin kung ilang EPS po itong inyong unit sir. The Glock 35 4 series. So bali lalagyan ko lang muna siya ng 4 na bala para sa chronograph testing. So, mano-mano ko lang po siyang lalagay dito sa magazine kasi wala po akong BB loader. Ayan po. Okay, so bali sa Glock pala sir, kailangan, pag kasi sasalpak mo yung magazine, kailangan medyo may konting push lang, no? Force, kasi pag medyo mahina po, pwedeng hindi siya mag-lock, o pwedeng pag pumutok kayo, malalaglag yung magazine. So, kailangan medyo lakasan nyo po. Ayan. Okay? So, isi-set up ko lang yung ating chrono. Yan yung ating chrono.
Titingnan natin ngayon, sir, kung ilang EPS, no? So, again, shoutout po kay Sir John ng Davao del Sur. This is your Glock 35 4 Series Silver Slide Black Frame, two-tone by WE. Testing. Firing. 366.0. Ayan, 366.0. Isa pa. 363.0. Ayan. Isa pa. 363.7. Ayan. Then last. 358.5. So malalakas talaga Glock 34 or Glock 35 kasi the longer the barrel, the higher the APS talaga. Okay? And then nag-open chamber na siya dahil 4 na bala lang po yung nilagay natin. So release nyo lang yung mag muna. Release mo muna yung mag. Press nyo lang yung mag release. Ito po yung mag release. Yan. Then para ibalik po tong slide, no, sa original position, hatakin nyo lang po ito. Itong slide. So, pwede rin naman itong slide stop. Pero para maiwasan lang nating mapudpud, yung pagkapudpud ng notch, yan po yung notch yung pinagsampahan. Ito po yung slide stop. Yung pinagsampahan ng slide stop, yan po yung notch, yung parang paukang ganon. So, para maiwasan natin mapudpud yan, hatakin nyo po ito. So, wag nyo po itong gagamitin. Kasi pag itong ginamit nyo, pwedeng mapudpud tong part na to kasi kumbaga may contact sila. So, pag inatak mo to, bababa po kasi yan, may spring po yan. Yan. Then, tsaka mo siya bibitawan. So, ngayon, proceed tayo sa shooting test, sir. Iti-test natin yung semi and full automatic. Okay, Sir John of Davao del Sur, this is your WE Glock 35 4 Series semi and full automatic. Ito po yung selector switch para sa semi and full auto. Ngayon, iti-test muna natin yung semi-automatic. Okay? Okay, semi-automatic. So, test muna natin yung sight. Firing. Okay? And then, ang semi-automatic, isang kalabit, isa lang yung lumalabas na bala. Parang ganito po. Yan po yung semi-automatic. Okay? Ngayon, ang full automatic po, kaya lang po siya naging 4 kasi 4 na sunod-sunod po yung kalabit ko nun. So, yan, semi-automatic. Lock. Lock. Yan, semi-automatic po yun. Ngayon, pag full automatic mo po siya, one press lang po yan, lalabas po yung bala niyan. Lahat. Ayan po. So, firing. Yun. So, isang press ko lang po yun, lalabas po yung mga kumbaga yung laman ng magazine, ilalabas niya po lahat yon. So, sa full automatic, petix lang po tayo, sir, kasi alam po natin, pag full automatic talaga yung unit, mabilis maka-wear and tear ng mga internal parts ng unit. So, pagka na full automatic yan, babad ka sa full automatic, talaga asahan mo, sir, mabilis makasira ng internals yon. So, petix lang tayo sa full automatic. Okay, balik ko na po sa semi hanggang sa mag-open chamber. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, wala na siyang bala, pero hindi po siya nag-open chamber. So, ibig sabihin po nun, dahil sobrang lamig po ng magazine, ayan, dahil meron po siyang full automatic. Kapag sobrang lamig ng magazine, sir, ang tendency, hindi siya mag-open chamber. Kasi sa sobrang lamig ng magazine, hindi niya na kayang itulak yung slide hanggang sa umabot siya dito sa slide stop. So ngayon, medyo pahingayin lang natin ng konti. Tapos lalagyan ko lang siya ng dalawang bala. So at least nalalaman nyo rin po kasi pagka continuous yung gamit nyo at 'di ba, syempre mag-open chamber siya pag walang bala. Pag continuous ang gamit nyo tapos napansin nyo ba't hindi nag-open chamber, wala ng bala. So, possible po kasi ang dahilan ay malamig na po yung magazine. Dahil kanina nag-full auto tayo. So, mabilis po siyang lumamig dahil nga sa
gas. So, dahil malamig siya, yun nga, hindi siya mag-open chamber. Ngayon, susubukan natin. Ayan, dalawang bala lang po nilagay ko, no? Susubukan natin ngayon kung mag-open chamber siya. Kasi, napahinga na natin yung mag. Ayan. So, balik tayo sa semi. So, isa pa. Ayan. So, nag-open chamber siya. Dahil po, yung magazine niya, nag-normal temperature na. So, isa sa mga cause kung bakit hindi nag-open chamber, kasi po pwede pong malamig na yung magazine. Okay? So, yun po yung isa sa mga dahilan. Po pwede ring pudpud na yung nuts. Pero this one kasi brand new siya. So, hindi yun yung dahilan. So, ang pinaka-primary cause niya ay yung magazine po ay malamig na. Okay? So, yan. Nag-open chamber po siya. Then, hatak nyo lang po yung slide. Then, hammer down. Okay, Sir John of Davao del Sur, okay na po ang inyong unit, sir. Kung may question po regarding sa inyong unit, message lang po sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir, and have a nice day. So, by the way, ito pala, pag kinalabit mo, no? Kala. Kinasa ko, tapos nilagay ko mag, pero walang bala yan. Pag kinabit ko yan, tututok yan. Mag-open chamber na siya. Yan, dahil wala siyang, wala siyang bala. Okay? So, again, Sir John of Davao, sir, kung may question, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir, and God bless.